Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 3, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pag sinabing provisional, pangsamantala lang po ito. Pansamantalang pisong taas pasahe sa jeep. Aprobado na ng LTFRB. Tayo po ay nananawagan sa pamahalaan na pabilisin itong kaso ni Ka Percy. Sa anibersaryo ng pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid, pamilya mabasa, dismayado sa mabagal na galaw ng hustisya. That tells so much about the Philippine National Police, no? Kasi sila yung may mandate, no, na ipatupad yung arrest warrant, no, kay Bantag. Tanong ng ilang grupo, pagtugis sa mastermind, bakit hindi pa rin magawa? Pamamahagi ng ayuda ni Senator Joel Villanueva, umarangkada sa Binyan City at Santa Rosa, Laguna. At sa sports, Gilas Pilipinas, muling umani ng tagumpay kontra Iran. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Aprobado na ng LTFRB ang 1 peso na pansamantalang taas pasahe sa jeep. Humihingi naman ng pangunawa ang mga transport group sa mga commuter na masasapul ng dagdag gastos na ito. May balitang A to Z si Giselle Simon. Pag sinabing provisional, pangsamantala lang po ito. Inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pansamantalang pisong taas pasahe sa mga pampublikong jeep sa buong bansa. Ibig sabihin, magiging 13 piso na ang pamasahe sa traditional jeepney, 15 piso naman sa mga modern jeepney. Sa ngayon po, ang kinikilala lang po namin is yung kanilang provisional remedy para matugunan yung 11 pagtaas ng presyo ng gasolina. Paalala naman ng LTFRB, sa October 8 pa magsisimula ang taas pasahe, kaya't pinagbabawal ang maagang taas singil. Ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po ito, alam naman po ninyo kung anong posibilidad na maging sanction or penalty rito, which could lead to your suspension or possible po na pagka-revoke po ng inyong provisional, ng inyong home prangkisa. Nagpapasalamat naman ang grupong Pasang Mazda, Altodap at Akto sa pag-aproba ng provisional fare increase na LTFRB. Humihingi rin sila ng pag-unawa mula sa mga maapektuhang commuter. Pang-unawa po ang aming hinihingi sa inyo sapagkat kailangan lamang po sa pagkakataong ito yung dagdag na piso. Give and take situation lamang po tayo ngayon pagkat hirap na rin ang talagang ang ating hanay, ang aming hanay. Samantala, bukod sa pansamantalang 1 peso increase, pinag-aaralan pa rin ng LTFRB ang kahilingan ng iba pang transport group ng 2 piso at 5 pisong dagdag pamasahe. Mabigat din po kanilang hinihingi na iniintindi rin ho namin una yung mga consumers at saka yung magiging epekto nito sa pangkalahatan pong ekonomiya ng ating bansa. Dahil for every peso that you increase would trigger an effect on the economy or on the inflation. Sa hanay naman ng mga commuter, tanggap nila ang pansamantalang dagdag pasahe, pero tutol sila sa mas mataas pa rito. Ang mabuti lang po, napigilan natin na hanggang piso lamang. Ang mabuti lang po, ito ay provisional. At ang sinasabi ng ating mga super at operator, pagka bumaba ulit ng 56 to 57 yung gasolina, ay dapat tanggalin na itong provisional increase na ito. Pero imbis na mayat mayang taas pasahe, kaisa ng passenger forum ang ilang transport groups sa panawagan na suspindihin na lang ang umiiral na fuel excise tax. Sa amin, patuloy ang aming panawagan, isuspend ang excise tax, isuspend ang value-added tax. Dahil kapag ito sinuspinde, hindi lang po mababawas yung piso, kundi magaganda rin ang kita ng ating mga super at operator nang hindi apektado ang pasahero. Una nang nagbabala ang mismong Department of Energy na posibleng manatiling mataas ang presyo ng krudo hanggang sa matapos ang taon. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon.
Kumpiyansa ang Department of Agriculture na posible nang tanggalin ang umiiral na price ceiling sa bigas sa mga susunod na araw. Ayon kay Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, may mga indicators nang nagtuturo na unti-unti nang bumababa ang presyo ng bigas, dahilan para tanggalin na ang price cap sa presyo nito sa pamilihan. Sinabi rin ng opisyal na inaasahan nilang nasa 1.9 million metric tons na bigas ang maaani ngayong harvest season. Samantala, nilinaw naman ito na nasa Pangulo pa rin ang desisyon kung tatanggalin na ang price ceiling. Indicators point that there are decreasing prices observed in market from our implementation starting last month until today. And then we are expecting an increased supply of our local harvest coming this last quarter for October, November, and the rest of the year. And favorable factors externally has been reported. A drop in the export prices of rice in the global market has also been reported. Isang taon na ang lumipas magmula ng pagbabarilin at patayin ng broadcaster na si Percy Lapid. Pero nananatiling mailap ang hustisya. At large pa rin kasi ang mastermind na si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pero ang ilang vlogger tila alam kung paano kontakin ang naturang suspect. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Tayo po ay nananawagan sa pamahalaan na pabilisin itong kaso ni Percy. Pabilisin ang pagkamit sa hustisya. Ito ang pagsusumamo ni Roy Mabasa sa anibersaryo ng pagkakapatay sa kanyang kapatid, ang radio broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Isang taon na kasi nang tambangan si Percy ng riding in tandem malapit sa kanyang tirahan sa Las Piñas. Pero kahit nakakulong na ang gunman, hindi pa rin nahuhuli ang pinakasalarin na nag-utos ng krimen. Dapat magsimula sa gobyerno yung pagkilos na pabilisin itong kaso. Justice delayed, justice denied. Yun ang aming motto eh. Inaantay lang natin kung anong gagawin. Una nang tinukoy bilang mastermind ang dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag at ang dating nitong Deputy Security Officer na si Ricardo Solueta. Marso kinasuhan ng dalawa ng murder at nitong Hunyo ay may alok na ring 2 milyon at 1 milyong piso para sa impormasyon ukol sa kanila. Sa kabila nito, hindi pa rin sila nahuhuli. Kung ako kay Bantag, uunahin ko na sumuko dahil sabi mo wala kang kasalanan at ipakita sa madla na malinis ang iyong konsensya. Hanggang ngayon, medyo maganit yung progress sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid dahil mula kay Gerald Bantag na dating Bucor Director hanggang sa iba pang mga suspects at large. Kanina nakiisa si Minority Senator Risa Hontiveros sa isang aktibidad na inialay para kay Percy Lapid sa UP Diliman. Dismayado si Hontiveros sa bagal ng mga otoridad sa pagtugis kay Bantag. Lalo't kamakailan lang ay nakapanayam pa ng ilang vlogger sa isang virtual interview ang suspect. Kung yung mga social media netizens ay magkaroon ng access sa prime suspect sa isang sensational na pagpatay tulad ng laban kay Percy, bakit hindi magka-access din sa kanya yung ating mga law enforcement authorities para iharap siya sa hustisya? Ganito rin ang sentimiento ng National Union of Journalists of the Philippines. That tells so much about the Philippine National Police, no? Kasi sila yung may mandate, no, na ipatupad yung arrest warrant, no, kay Bantag. The fact na nai-interview pa siya ng vloggers says so much about the level of impunity that we have now. Sa panig naman ng Department of Justice, plano nilang maghain ng kaso laban sa 3 vlogger na sangkot sa naturang interview. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamapasto sa korte, sa proseso po ng batas. Wanted person yan eh. Di ba sinasabi ng korte, hulihin natin to. Pero sa tanong kung nasan sina Bantag at Solueta, ayon sa DOJ, gagamitin ng mga otoridad ang mga bagong lead upang matunto na ang mga ito. Pero hanggat hindi pa sila naihaharap sa korte,
nananatiling mailap ang hustisya para sa pamilyang Mabasa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Blockbuster na pila ang eksenang bumugad sa mga benepisaryong pumila sa ayudang hatid ng opisina ni Senator Joel Villanueva. Dinagsa ito ng mga benepisaryo mula sa dalawang bayan sa Laguna na umaasang maambunan ng tulong pinansyal ng gobyerno. May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Nakipagsiksikan sa pila si Sonny upang maambunan din ng ayudang ipinamamahagi ng opisina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Marami kasi anya ang bayaring naghihintay sa kanya, kaya minabuti niyang magtiis sa pila ng payout na idinaos sa isang mall sa Binyan City. Pagkain po namin pamilya, tapos sabay expenses na rin po sa kuryente, ganon, tubig. Gayunpaman, bahagya siyang nakahinga ng maluwag nang matanggap na ang pinansyal na tulong na abot ng gobyerno. Sobra, kasi mahirap din po budgetan ng maliit na halaga, lalo pat marami pong gastusin. Kanina ay sinuyod ni Senator Villanueva ang bayan ng Santa Rosa at Binyan City sa Laguna upang pangunahan ang pamamahagi ng food subsidy, assistance to individuals in crisis situation o AICS at ayuda para sa mga dole tupad beneficiaries. Importante po na ang gobyerno is on top of things, no? Yung inflation talagang ang hirap kontrolin yan kung lalo na wala tayong mga programa kagaya po nitong AICS, kagaya po ng tupad, kagaya po ng fuel subsidy. Samantala, naging maluwag ang pila sa payout ng ayuda sa Santa Rosa. Nanggaling ang tigi 1 milyong pisong pondo ng food subsidy mula mismo sa opisina ng senador. Ngayon, 1 million sa LGU, saka yung binigay sa akin, 1 million din. Kaugnay nito, 870 na mga indigent at senior citizens ng Santa Rosa ang nakinabang sa 3,000 pesos na food subsidy. Ay napakaganda ng pakiramdam kasi makabahagi tayo roon sa benepisyo. 1,000 solo parents naman ang mga nakinabang sa 2,000 hanggang 4,000 pesos na ayuda ng AICS sa Binyan City. Naging posible ito dahil sa tulong ng opisina ng ating mahal na Senador Joel Villanueva. Hindi man tayo nag-request dahil nahihiya na kami sa dami ng tulong na binibigay niya, pero siya yung nagkusa. Lagpas 300 na mga dole tupad beneficiaries naman ang nakatanggap ng 4,700 pesos. Malaki matutulong sa amin. Pambili nga ng pagkain, sa mahal ng bigas ngayon, di ka? Sa kabuuan ay nasa 7 million pesos ang budget allocation para sa naturang payout, habang mahigit 2,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda. Ang bawat budget allocation ay inendorso ni Villanueva sa mga kongresistang sina Dan Hernandez, Marlene Alonte, Binyan City Vice Mayor Jel Alonte at Santa Rosa Mayor Arlene Arcillas. Hinimok din ng senador ang mga benepisyaryong gamitin sa tama ang natanggap na ayuda. Dalangin ko ngayong hapon na ito, huwag nating i-take for granted yung tulong na binibigay ng gobyerno. Gamitin natin ang salaping ito sa tama. Gamitin natin ito kung saan tayo makakatulong sa ating kapwa at mahal sa buhay. Naisakatuparan ang naturang subsidiya mula sa hiling ng mga kongresista ng Binyan at Santa Rosa na mamahagi ng tulong pinansyal ang opisina ni Villanueva sa mga bayang kanilang nasasakupan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, nangako ang opisina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na dodoblihin nito ang benepisyong matatanggap ng mga senior citizens sa susunod na taon. Anya, mula 500 piso ay plano niyang itaas pa ito sa 1,000 piso ngayong panahon ng budget deliberations sa legislative branch. Ito ay sa pamamagitan ng mas pinaigting niyang pagbusisi sa pondong ilalaan para sa Social Pension for Indigent Senior Citizens program ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng General Appropriations Act ng 2024. Magugunitang kabilang ang naturang social welfare fund sa mga unprogrammed funding ng gobyerno nung nakaraang taon. So yan ay regalo natin at gusto natin ipakita sa ating mga senior citizens na mahalaga sila at ina-acknowledge natin, ino-honor natin ang kanilang pagiging isang Pilipino bilang senior citizen.
Pinagkukumento ng Korte Suprema ang Malacanang at Kongreso kaugnay ng petisyon laban sa implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Binibigyan ng 10 araw sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Finance Secretary Benjamin Jokno, gayon din ang mataas at mababang kapulungan na sumagot sa mga tanong ukol sa paglabag nito sa konstitusyon. Pinasasagot rin sila ukol sa hiling na temporary restraining order laban sa MIF. September 18 nang ihain ni na Minority Leader Senator Coco Pimentel at ang Bayan Muna ang petisyon kontra sa Sovereign Wealth Fund. Sa kabila naman ng issue ukol sa constitutionality ng MIF, inaasahan ng Finance Department na magiging operational na ang pondo sa unang bahagi ng 2024. Sa ngayon, pinagpipilian na rin daw ang mga posibleng mamuno sa naturang Sovereign Fund. Positions, the President and CEO of the Council, the two regular directors and 3 independent directors that has been prepared already. And it will probably be sent to the President within the week, okay? So once we have organized, and I think that will take another quarter, then maybe we'll be off and running maybe first quarter of next year. Yeah. Naniniwala si political analyst Attorney Tony Lavinia na makakabawi si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa pagbaba ng kanyang approval rating. Ayon kay Lavinia, may tsansang tumaas muli ito kung pagtutuunan ng Pangulo ng mahigit na pansin ang kinaharap ng mga isyu gaya ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Sinabi rin ni Lavinia na posibleng nakaapekto sa performance ni Marcos ang pagiging kalihim ng Department of Agriculture, habang nilinaw naman ito na masyado pang maaga para sabihing bagsak na ang pamumuno ng Marcos Jr. administration. Dagdag ni Lavinia, posible pang bumaba ang approval rating naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte dahil naman sa kinakaharap nitong issue sa confidential funds. Samantala, hindi na ikinagulat ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagbaba ng approval ratings ng Pangulong Marcos. Anya, hindi na bago sa politika ang mga survey. Ganyan talaga ang politika. Meron talaga minsan na pag-akyat, may pagbaba, maraming kalaban, kaya wala na tayong kinagugulatan. Yan po, binatanggap natin ng mga balita sapagkat kung meron po nag-survey na ganyan, ito po eleksyon sa atin, isang hudyat na tignan natin kung ano mali natin ginagawa. Marcos can, I think, make up for this by doing the right thing, especially with inflation, especially with agriculture, with food, the basic things. What affects people the most are the issues of the stomach, right? Issues of livelihood, issues of hunger, food prices. That everything is trumped by that. Sa ibang balita, bubuo ang Department of Education ng Fact-Finding Investigation Committee na mangangasiwa sa investigasyon sa kaso ng isang grade 5 student na si Francis J. Gumikib na namatay matapos umanong sampalin ng guro sa Antipolo City. Isa sa ilalim na rin sa otopsiya ang mga labi ng biktima. Ayon sa ina nito, noong September nang magsumbong ang kanyang anak na sinaktan siya ng kanyang Filipino subject teacher. Nakapasok pa raw ng 3 araw si Francis pero noong September 26, dinala nila ito sa ospital dahil sa pananakit ng ulo at tenga. 6 na araw na ratay sa ospital si Francis bago binawian ng buhay. Sa investigasyon ng Antipolo Police, uminit umano ang ulo ng guro sa estudyante na mariing itinanggi nito. Inihahanda na ng Antipolo Police ang mga reklamong homicide at paglabag sa anti-child abuse law laban sa guro. We went there to the school to verify and gather the documents to be submitted to the regional office as a protocol and guidelines in child protection cases. So, magsasubmit po kami ng intake sheet and incident report to the regional office for appropriate action. According po dun sa mga bata is hinawakan daw po sa damit, then nahawakan sa buhok, saka po natampal. Matalo pa kasi. Mga ka-A to Z, sawa na ba kayo sa Earth?
Well, bakit hindi na lang tayo lumipat sa buwan? Hindi na masyadong malayong mangyari yan matapos makipag-partner ang NASA sa construction tech company na Icon para sa posibleng pagpapatayo nito. Sa ngayon, ayon sa report ng New York Times, drawing pa lang ang mga posibleng gagawing bahay sa space. Pero ang plano, gumawa ng construction system sa kalawakan na nakokontrol ng mga tao dito sa Earth. At ang construction materials, gagamitin 3D printed version ng moon dust o lupa sa buwan. Target ng NASA na ipatayo ang unang space subdivision sa 2040. Susunod sa ibang balita, suspect sa pamamaslang sa OFW sa Saudi na aresto na. At sa sports, ilan pang team ng Pinas may mga naipanalong laro sa Asian Games. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nakataas sa signal number 2 ang Batanes habang nasa signal number 1 naman ang ilang bahagi ng North Luzon, bunsod pa rin ng Typhoon Jenny. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 325 kilometers mula sa silangan, hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na 190 kph. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Huwebes ng umaga o tanghali. Naging maaksyon ang isinagawang full-scale security exercise ng Manila International Airport Authority, katuwang ang Philippine National Police Aviation Security Unit sa Ninoy Aquino International Airport ngayong araw. Kahit drill o practice lang, seryoso at makatotohanan ng mga naging tagpo sa simulation exercise. Dito'y pinakita kung paano tutugon ang mga security officials sakaling magkaroon ng airport bombing o explosion. Isinagawa rin ang emergency plan para sa active shooting incident. Kasama sa realistic scenario ang pagkakaroon ng kunyariang suspect na hamunin ang response teams. Isinagawa ang exercise alinsunod sa standards at recommended practices ng International Civil Aviation Organization at Philippine Civil Aviation. Sa sa exercise, normally when we come out with the security exercises, we are introducing the worst case scenario po. So we will be making this if possible yearly po. Kumalat sa bahagi ng Ortigas Avenue Extension ang kahon-kahong beer. Matapos maaksidente ang truck na nagdadala nito. Pinabigat nito ang trapiko kaya pinayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa ibang ruta. Samantala, nananatili sa evacuation center ang 12 pamilya na nasiraan ng bahay sa Isla Puting Bato dahil sa malalakas na hampas ng alon. Wala namang residente ang nasaktan sa insidente. Naaresto na ng Saudi Police ang suspect sa pagpatay sa Pinay domestic helper na si Marjoret Garcia. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez na tagpuan ng Saudi Police ang duguang katawan ni Garcia na may saksak. Kaya dinala ito sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Saudi kaugnay ng kaso ng Pinay worker. Inialis naman na ng DFA ang anggulong employer ang salarin sa krimen. Inaasahang maiuwi ang mga labi nito pagkatapos ng paunang investigasyon. Hindi po employer ang pumaslang po sa ating kababayan. At as far as we know, magkakilala po or hindi po tapos ang investigation pero sabihin ko parang co-worker. Itong suspect po ay hindi po Pinoy. So ibang lahi po siya at medyo devastated nga po ang pamilya. Isa na namang pagbubunyi mula sa Gilas, Pilipinas matapos maipanalo ang kanilang laban kontra Iran. Habang Philippine Sepak Takraw team hindi rin nagpahuli dahil wagi naman kontra Indonesia. Yan at iba pa sa Balitang A to Z Sports ni Rod Garabor. Tila talagang nasa kamay na ng Gilas, Pilipinas ang bola dahil matapos ang nakuhang tagumpay kahapon,
Laban sa Qatar, muli itong nagwagi kontra Iran. Bagamat 1 puntos lamang ang lamang, ito ang kanilang susi para makapasok ngayon sa semi-finals. Dahil dyan, makakaharap ng Gilas Pilipinas ang host country China sa October 4, Miyerkules alas 8 ng gabi sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium. Mapagtatagumpayan kayang muli ito ng koponan ng Pilipinas? Samantala, hindi naman napag-iwanan ang Philippine Sepak Takraw team sa men's quadrant ng masungkit nito ang bronze medal sa ASEAN. Nagapi nila ang kasalukuyang ASEAN Games champion na Indonesia sa semi-finals. Huling naitalang puntos 21-15, 24-25, 17-21. Ito rin ang unang medalya ng Pinas sa naturang palaro mula nang ipakilala ito noong 1990. At biyaheng 2024 Paris Olympics na ang gymnast na si Alea Fenegan. Ito'y matapos makuha ang mataas na ranking sa World Artistics Gymnastics Championships sa Belgium. Si Fenegan ang unang babaeng gymnast na ipapadala ng Pinas sa Olympics sa huling 6 na dekada. Makakasama niya doon na nag-qualify rin sa Summer Games sina EJ Obiena para sa men's pole vault at Carlos Yulo para sa men's artistic gymnastics. Para sa balitang A2C Sports, Rod Garabon. Sa aming pagbabalik, kilalanin ang Best of the Best Pinoy TikTokers na nakapag-uwi ng mga award. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kilalanin ang mga content creators at TikTokers na nagsipagwagi sa TikTok Awards Philippines 2023. At Ate Reg Velasquez, bakit kaya nasurpresa sa Pinoy Playlist Music Festival? Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ilang celebrities at content creator ang wagi sa katatapos lamang na TikTok Awards Philippines 2023 nitong nakaraang Sabado. Nanguna agad dyan ang kapamilya actress na si Francine Diaz na winner ng Celebrity Creator of the Year. Pasok rin ang sexy actress vlogger na si Ivana Alawi na nakakuha ng popular TikTok Shop Creator. At para naman sa Song of the Year, and the TikTok Song of the Year is Kento by SB19. Habang napanatili ni Liana Guerrero ang kanyang title na Dance Creator of the Year. Ilan naman sa mga nagwaging content creators at TikTokers ay ang mga sumusunod. Samantala, naging espesyal ang pagdalo ng nag-iisang Asia Songbird Regine Velasquez sa Pinoy Playlist Music Festival na ginanap sa BGC Arts Center, Taguig City, kamakailan. Isa kasi si Ate Reg sa nabigyan ng special recognition sa nasabing event kasama ang violinist na si Alfonso Coke Bulipata at musical director na si Mel Villena. Sa IG ng veteran singer, makikita ang uploaded picture habang hawak ang nakuhang parangal na ayon pa sa kanyang caption, inakala nga raw niya na a-attend lang siya ng award ceremony. Yun pala ay nominated na siya. Dagdag pa nito, hindi nga raw siya makapaniwala na nabigyan siya ng parangal ng mga taong hinahangaan niya sa industriya. Muling nagbalik ang Pinoy Playlist Music Festival matapos magpahinga dahil sa COVID-19 pandemic. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, isa rin sa mga paboritong laro ng mga Pinoy ang bowling. Kaya marami ang naiengganyo na subukan ito. Pero paalala lang, dapat siguro laging isipin kailangan bitawan ang bola.
Wondering, what is he thinking? Hirap mag-let go. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang Baptist minister at political philosopher na si Martin Luther King Jr. Ayon sa kanya, ang kawalan ng hustisya sa isang lugar ay banta sa hustisya saan man dahil ang direktang epekto sa isa ay nakakaapekto sa lahat. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!